Pero siya, habang kasama ko ang kapatid ko, kumita sila ng 27 milyon gamit ang aking patent. Araw ng paglaya mula sa kulungan. Walang kahihiyang inangkin ang aking bahay at kumpanya. Voluntaryo kang pumasok sa kulungan. Ako ang nagpabuhay sa mga proyekto. Binigyan kita ng 80,000, hindi ka pa sumikat. CJ, masusunod. Akala nila tanga ako. Hindi nila alam na ginamit ko ang perang iyon para umupa ng maliit na apartment. Pagkatapos ng pagdurusa sa kulungan, libo-libong gabing nagdrawing ng disenyo. Hanggang sa finals ng National Architectural Design Competition. Nakatayo ako sa ilalim ng spotlight. Hawak ang mikropono. Oras na, kapatid, ibalik mo na ang mga gamit ko. Nabalitaan kong umiyak siya ng isang gabi sa detention center. Nagsisisi siya ng lubusan. Linfan, sandali lang. Warden Lee. May utos po ba kayo? Ito ang iyong sertipiko ng pagpapalaya. Ingatan mo yan, 5 taon ang sentensya mo. 3 ulit na nagpakita ng kabutihan. Pinalaya 1 taon na mas maaga. Kapag nakalabas ka na, mamuhay ka ng marangal. Huwag ka nang lumingon pa. Salamat sa iyong pag-aalaga nitong 4 na taon. Sertipiko ng pagpapalaya, hindi maituturing na pag-aalaga. Nakakalungkot lang para sa iyo. Noong 26 taong gulang ka, napanalunan mo ang National Architecture Gold Award. Puno ng mga balita sa dyaryo ang tungkol sa iyo. Isang henyong taga-disenyo na puno ng sigla. Sino ang makakapaniwala? Hay, tama na nga. Sertipiko ng pagpapalaya, umuulan sa labas. Sertipiko ng pagpapalaya, umuwi ka na agad. Pinagkalooban ka ng espesyal na pagpapalaya. Hintay ka pa ng asawa at anak mo. Pagpapalaya, espesyal na sertipiko ng pagpapalaya. Umuwi ka na. Dapat na akong umuwi. 8,762 yuan. 4 na taon akong nagtrabaho sa pabrika araw-araw. Tipid kada senti. Noong pinagmasdan mo ang gintong kwintas na ito ng kalahating oras, hinawakan mo ito ng paulit-ulit. Hindi mo binili dahil nagdadalawang isip ka. Ngayon, iwi ko na ito para sayo. 2 6 no 5 4 gi 4 ire 8 siyam. 6 no 5 diridi 4 gi 6 gi lasu 8 4 ire siyam hash. 6 no 4 gi 5 diridi 8 4 ire siyam hash. Yan. Nandito na si tatay. Sa wakas mayayakap ka na ni tatay. Saan ka pupunta, bata? Manong, pakihatid po sa numero 1 sa Jiangjing. Wow, iyon ang pinakamagandang tanawin sa buong Jiangsheng. Malaking flat. Tanging ang mayayaman at makapangyarihan lang ang kayang tumira doon. Astig ka, bata. Iyan ang bahay na kasal namin. Binili ko iyan gamit ang buong premyo ng gintong medalya noong 26 ako. Sa sertipiko ng pagmamayari, isang pangalan lang ng asawa ko ang nakasulat. Kinghan yan. Nandito na ako. Sino ka ba? Jai, J-Box Yao. Sino kayang ito? Hindi ba't ito ang ating kapatid na si Linfan na napabalitang nasawi? Hindi masarap ang pagkain sa kulungan. Umalis ka kaagad? Sino po itong tiyuhin na ito, tatay? Tatay, yan. Ano ang tawag mo kay J-Box Yao? Linfan. Paano ka nakalabas? Bakit hindi ka nagpaalam na makakalabas ka na? Gusto mo kaming sorpresahin? Gukinghan, sasagutin mo ako. Nasaan ang anak natin na si Linyanan? Linfan. Yan. Si Nyanyan ay anak namin ni Boxiao. Anong sinasabi mo? Walang Linyanan. Hindi kailanman nagkaroon. Noong 4 na taon na ang nakalipas. Noong gabing dinakip ako ng pulis. Lumuhod ka sa harap ko, tinatakpan ang iyong tiyan habang umiiyak. Sinabing buntis ka sa ating anak. Sinabi mong kung hindi ako ang pumalit sa iyo, mawawala ang bata kung makukulong ka. Lahat iyan ay kasinungalingan.
Ang tanging nagbigay sa akin ng lakas sa 4 na taong pagkakakulong. Ang pangako na hinintay ko sa loob ng mahigit 1,400 gabi. Ay isang kasinungalingan na inimbento nyo simula pa lang. Kaya ano kung kasinungalingan? Linfan, tingnan mo nga ang sarili mo ngayon. Ang isang dating preso, karapat-dapat ba kay King Han? Ang singsing na ito ay ang singsing na kasal na binili ko noon gamit ang lahat ng ipon ko. Para sa'yo. Noon yakap mo ako at umiyak ka. Sinabi mong hindi mo na ito tatanggalin habang buhay. Kahit na ang singsing ay sa'yo pa rin. Ako ang akin. Ang iyong studio, ang iyong mga patent. Ngayon ay akin lahat. Linfan, 5 taon na kaming magkasama ni King Han. Ang bata ay 5 taong gulang na. Kami ang 3 taon na pamilya. Isa ka na lang dating alaala. Linfan, dahil nakalabas ka na. Dapat mong malaman. Tapos na ang lahat sa pagitan natin. Noon, kusang loob kang tumayo para sa akin. Hindi kita pinilit. Magbigay ka ng presyo. Magkano ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Simula ngayon, huwag mo na kaming guluhin. Kusang loob. Noon, ako ay isang sikat na henyong taga-disenyo sa buong bansa. Sa edad na 26, napanalunan ko ang pambansang gintong parangal. Para sa'yo, malugod kong tinanggap ang krimen ng pagpatay. Nagtiis ako sa kulungan ng 4 na taon. Ngayon sinasabi mong kusang loob ko iyon. Anong gusto mong mangyari? Matagal na ang nakalipas mula nang mangyari ang mga bagay na iyon. Gusto mo pa rin itong pag-usapan? Gu King Han, ang 4 na taon ng aking buhay. Ang paghihirap na dinanas ng aking ina sa loob ng 5 taon. Hindi ito kayang sukatin ng pera. Utang ninyo sa akin. Babalik sa akin ang lahat, bahagi-bahagi, kasama ang interes. Mga tauhan. Dakpin siya, dakpin siya. Linfan, tingnan mo muna ang kalagayan mo ngayon. He, binigyan ka na ng mukha, tama ba? Isang dating preso na dating kriminal. Nagwawala ka pa rito sa akin. Sasabihin ko sa'yo. Ako ang nasusunod sa disenyo ng sirkulo ng Jiangsheng. Hindi ka na makakabangon sa buong buhay mo. Huwag kang maging mapagmataas. Kung magtatangka ka pang guluhin si King Han at ang aking anak, ipapalabas kita ng Jiangsheng ng padapa. Ibuhat mo siya. Tanggalin mo na yang maruming bagay na yan palabas. Huwag ninyong dumisan ang lupa ng aming tahanan. J-Box Yao, ikaw na duwag at traitor. Hindi ko kayo patatawarin. Pakibitawan niyo ako. Maglalakad na lang ako palabas. Hahaha, talagang nakakatawa. Talaga palang bulag ako. Linfan, Linfan. Ikaw ang pinakamalas na tao sa buong mundo. Yongj. Kaya sa'yo na lang ako lalapit. Yongj. Akin pa rin ba akong ituturing na kapatid? Sino po sila? Yonggi ako ito. Linfan. Yongj. Nakalaya na ako. Xiaofan, nakalaya ka na. Sa wakas, nakalabas ka na. Nasaan ka? Pupuntahan na kita agad. Nasa ilalim ako ng tulay ng Jiangbei sa timog ng syudad. Maghintay ka dyan. Huwag kang gagalaw, darating ako sa loob ng kalahating oras. Sige, Kuya Yong, hihintayin kita. Xiaofan, Xiaofan. Nandito ka ba? Xiaofan, nasaan ka? Xiaofan, kapatid ko. Xiaofan. Xiaofan, bakit ka naging ganito? Sino ang hambog na yon? Nanakit sa'yo? Sabihin mo lang, sisiguraduhin kong patay siya. Yongje. Salamat, Yongje. Sa wakas, may kaunting init. Magsalita ka, ano ba talaga ang nangyari? Engan. Hindi ba't ikaw ang pumalit kay Gu King Han sa kulungan? Paglabas mo, hindi kanya sinundo. Paano ka naging ganito? Paglabas ko sa kulungan, nagpunta ako sa Jiangjing no isa. Sina J-Box Yao at Gu King Han. Inagaw nila ang lahat sa akin. Niloko pa nila ako na si Nian Yan ay anak nila.
Putangina itong peres ng lalaki at babae. Jeep. Hindi ka makatao. Kaya nilang gawin pati ang ganitong bagay. Xiao Fan, huwag kang mag-alala. Ang paghihiganti na ito ay tiyak na isa sa katuparan ko para sa'yo. Yongjae, hindi ko pa naisip ang paghihiganti ngayon. Gusto ko munang mahanap ang nanay ko. Hindi ko siya makontak. Sinabi ni Gu Qinghan na ipinasok niya ang aking ina sa pinakamahusay na retirement home sa lungsod. Walang problema, ipaubaya mo sa akin. Hahanap na ako ng tao para imbestigahan ito ngayon. Tiyak na malalaman ang kinaroroonan ng iyong ina. Maghintay ka, tiyak na may balita sa loob ng kalahating araw. Tama, ito nga ang pangalan. Pakiusap, gawin ito sa lalong madaling panahon, malaki ang pasasalamat ko. Huwag kang mag-alala. Sinimulan na ng kaibigan ko ang pag-imbestiga. Nahanap na ba? Ano, Lijiego, King County? Yongjae, kumusta? Nasaan ang nanay ko? Xiao Fan, maghanda ka muna sa iyong sarili. Sunset Red Retirement Home, Lijiego, King County, Jiangcheng City. King County, Lijiego. Ang King County ang pinakamalayo sa lahat ng county ng Jiangcheng. Nasa kabundukan ng Lijiagao. Mahigit 3 oras na biyahe mula sa sentro ng syudad. Ibinilanggo niya ang nanay ko sa kabundukan. Huwag kang magpagulo, Xiao Fan. Pupunta na tayo roon ngayon. Pag-usapan natin yan pagkakita kay Auntie. Huwag mong takutin ang sarili mo. Sige, aalis na kami ngayon din. Dali, kailangan kong makita ang nanay ko. Kuya Yong, pwede bang mas pabilisin pa? Huwag kang magmadali, delikado ang daan sa bundok. Kaligtasan muna. Hindi ba't magiging okay ang nanay ko? Ito ba ang sunset home para sa matatanda? Bakit ganito kapangit? Ina, si Lin Xiulan. Nasaan po ang matandang si Lin Xiulan? Anak niya po ako. Ah, yung bulag na matandang babae, nasa loob po. Araw-araw sumisigaw ng anak, nakakairita. Bungol na matandang babae. Sino ang sinabi mong bingi? Sino pa ba? Si Lin Xiulan. Mama. Ina. Nanay, umuwi na ako. Ako si Fanfan. Si Fanfan ay hindi. Ang Fanfan ko ay hindi darating. Nanay. Hindi ako patay, ako si Fanfan. Nilinlang kanila. Sinabi nilang namatay ako sa aksidente ay kasinungalingan. Nanay, tingnan mo ako. Ako talaga si Fanfan. Si Fanfan ay tunay ngang aking Fanfan. Ako ang nanay ko, ako nga. Umuwi na ako. Fanfan, ang aking Fanfan. Fanfan, totoo ngang bumalik ka. Inakala ng nanay na hindi ka na niya makikita. Nanay, pasensya na. Huling dumating ang anak. Nagpahirap ako sa'yo. Ay, talagang sumpa. Anong ginagawa mo? Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok? Umalis ka na. Huwag kang manggulo dito. Ako ang kanyang anak. Ang sakit niya ay kinokontrol ng gamot. Paano siya naging ganito? Patay na ang anak niya noon pa man. Sino itong batang hamog na nagpapanggap? Nabulag siya sa kakakaya. Lagi siyang umiiyak halos 4 na taon na. Paano hindi siya mabubulad? Bukod pa riyan, ang manugang niyang babae ay 300 piso lang bawat buwan ang binibigay. Kahit makakain lang ay sapat na. Magkano ang sinabi mo? 300 piso. Kung hindi minsan ay tinatagalan pa ang pagbigay. Sinabi ng manugang niyang babae, kapag namatay itong matandang ito, tumawag na lang kayo direkta. Hindi na kailangang dalhin sa ospital para iligtas. Para hindi masayang ang pera. Gu Qinghan, napakalupit mo. Noong nakaraang 2 taon na inatake siya sa puso at na ospital. Kung hindi, matagal na siyang patay. Paano siya nabuhay hanggang ngayon?
Ang batang babae na ang apelyido ay si Sunyan. Parang iyon ang pangalan niya. Isang napakatahimik na babae. Tinitignan niya ang matandang babae madalas. Nagdadala ng ilang pagkain at gamit. Kung hindi dahil sa kanya. Matagal na sanang wala ang matandang babae. Natapon na naman sa kama ang matandang inutil. Araw-araw, problema lang ang dulot niya sa akin. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na sumigaw ka pag gusto mong umihi? Bingi ka ba? Unggol. Subukan mo lang na sabihin pa sa kanya ang isa pang salita. Bitawan mo na agad. Nagkamali ako, hindi na ako ulit. Pakiusap, huwag mo akong parusahan. Hindi na ako ulit. Hahaha. Nay, huwag kang matakot, ayos na. Pakiusap, alagaan mo pa ang nanay ko. Makipag-ugnayan ka sa akin anumang oras kung may anumang mangyari. Huwag kang mag-alala, alagaan ko ng mabuti ang iyong nanay. Tara na, uwi muna tayo sa Jiangsheng. Pag-iisipan natin itong mabuti. Hindi kilalang numero. Hello, sino ito? Maaari ko po bang malaman kung si Teacher Lin fan ito? Ako si Sunyan. Ako po, si Teacher Lin. Sa wakas, nakalabas ka na. Alam kong hindi ka ganoong klaseng tao. Inantay ko ang araw na ito ng 5 taon. Nasaan ka? Maaari ba kitang makilala? May napakahalagang bagay akong ibibigay sa'yo. Sige, sabihin mo kung saan. Pupunta na ako doon ngayon. Paumanhin, Teacher Lin. Noong panahong iyon, napakahina ko. Wala akong magawa. Hindi kita natulungan. Hindi mo kailangang sabihin yan. Walang kinalaman sa iyo ang nangyari noon. Narinig ko mula sa caregiver ng retirement home. Noong panahong iyon, na-ospital ang nanay ko dahil sa atake sa puso. Ikaw ang nagbayad ng surgical fees. Ikaw ang nagbayad ng surgical fees. Salamat, Sunyan. Talagang salamat sa iyo. Guru Lin. Ginawa ko lang ang nararapat. Noong panahong iyon, binigyan mo ako ng buong puso. Tinuruan mo ako ng disenyo. Ito na lang ang magagawa ko. Sinabi mong may mahalaga kang ibibigay sa akin, ano yon? Guru Lin, nasa loob nito ang mga ebidensya na nakalap ko sa loob ng 5 taon. Si Ji Boxiao ay nagnakaw ng patent mo. Lahat ng ebidensya ng mga kinopyang likha. At pati na rin ang mga gamit noong kaso. Ang kaso noong panahong iyon. Guru Lin. Ang kaso ng nagkataong pagpatay noon. Ang tunay na may sala ay hindi si Gu Qinghan. Ano ang sinabi mo? Ang namatay noon ay si Zhang Lei na nagpapautang ng malaki. Si Ji Boxiao ay may utang sa kanya ng mahigit 10 milyon dahil sa sugal. Nagpunta si Zhang Lei para maningil. Naitulak ni Ji Boxiao si Zhang Lei pababa ng hagdan. Namatay siya kaagad. Nagkasabwat sina Ji Boxiao at Gu Qinghan. Pinagkaisahan nilang Pekin ang eksena ng pagtatanggol sa sarili. Pagkatapos ay linoko kanila para ikaw ang umako ng kasalanan. At inangkin nila ang lahat ng sayo. Impossible iyon. Noong araw na yon, umuwi ako. Si Gu Qinghan ay may dugong umaagos. Nakaupo sa sahig. Sinabi niyang nagpunta si Zhang Lei para maningil. At gustong siya ay gahasain. Habang lumalaban, aksidenteng naitulak niya pababa. Guru Lin, lahat iyan ay kasinungalingan na kanilang pinag-isipan. Mayroon na silang relasyon noon pa man. Palagi nilang binabantayan ang lahat ng sayo. Nakuha mo lang ang proyekto sa turismo na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. At mahigit 10 patent. Lumaki ng lumaki ang iyong studio. Naiinggit sa'yo si Ji Boxiao. Tanging sa pagkakakulong mo lamang. Maaari nilang angkinin ang lahat sa makatwirang paraan. MacBook Air. Tingnan ang mga draft ng disenyo na ito sa oras na. Lahat ay bago ilabas ni Ji Boxiao. MacBook Air. At ang kanilang mga chat message. Lahat ay pinag-uusapan kung paano nila niloko ka para umako ng kasalanan.
Mayroon din ditong recording ng kanilang pag-uusap habang lasing. Pakinggan mo nga. 70-16 na. Si Linfan na yun ay isang tanga. Akala niya talaga nabuntis ko siya. Mas matalino ka pa rin, mahal ko. Pag nahatulan na siya, hindi na siya makakabangon habang buhay. Hahaha, Linfan na. Linfan, hahaha. Talaga kang ang pinakamalaking tanga sa buong mundo. Sunyan, salamat sa'yo. Elngan. Salamat sa pag-iingat mo ng mga ebidensyang ito. Gurulin, alam kong makakalaya ka rin. Ang mga ito ay dapat sa'yo talaga. Dapat nang itama ni Ji Boxiao at Gu Qinghan ang kanilang mga kasalanan. Kumusta? Tama na, tama na. Huwag na kayong tumayo dito. Hindi kami tumatanggap dito sa kumpanya namin. Maaari mo bang ipatingin sa design director ang draft na ito? Hindi ako humihingi ng mataas na sahod. Basta payagan mo akong magdisenyo. Kahit anong posisyon, okay lang. Alam namin kung sino ka, Linfan. Nagpaalam na si Boss G noon pa man. Sino sa design circle ng Jiangcheng ang mga ngahas na kumuha sa'yo? Sino ang mga ngahas na kumuha sa'yo? Katumbas na rin iyon ng pakikipag-away sa G-Group. Napakawalang hiya mo, isang preso. Nais mo pang maging designer. Linfan, kalahating buwan ka nang hindi nagbabayad ng upa. Magbabayad ka o hindi? Bigyan mo ako ng malinaw na sagot. 8. Maaari mo pa ba akong bigyan ng ilang araw na palugit? Kapag natanggap ko na ang aking sahod sa mga araw na ito, babayaran kita. Siguradong babayaran kita. Magbabayad ka, tingnan mo nga, hindi ka talaga makakakuha ng pera. Kahit ilang daang piso para sa upa ay hindi mo mabuo. Hindi ko ipaparenta ang bahay na ito sa isang tulad mong hamak na tao. 8. Ako. Huwag ka ng madaming satsot. Umalis ka na, Locke. Napalitan ko na. Kailangan mong umalis ngayon. CJ. Linfan, bilis na. Linfan, bilisan mo. Taranta. Kailangang matapos ang pagdiskarga ng sementong ito bago tanghali. Kung ayaw mong magtrabaho, umalis ka na. Maraming gustong magtrabaho. Nakikita mo ba? Narinig ko, dati siyang malaking taga-disenyo. Nanalo pa siya ng National Gold Award. Ano naman ang silbi niyan? Ang taong nakulong. Hindi ba't ngayon tulad natin, nagbubuhat siya ng semento? 2,908. Naku, hindi ba si designer Lin yan? Ay, paano ka napunta sa construction site, nagbubuhat ng ladrilyo, hahaha. Noon, nasa entablado ka ng National Award. Ang tapang-tapang mo noon. Bakit ngayon ganyan ang kalagayan mo? Parang ordinaryong manggagawa lang. Hahaha. Kung alam mo lang na ganito ang kahihinatnan mo noon, bakit mo pa ginawa ang mga illegal at immoral na bagay na yon? Hahaha. Siya pala yung designer na nakulong. Karapat-dapat lang sa designer na nakulong. Naging mayaman tapos gusto pa maging sikat. Ngayon, nagbubuhat na lang ng ladrilyo. Hahaha. Professor Chen. Xiao Fan, ikaw ang pinakamahusay na designer na nakilala ko. Huwag mong sayangin ang sarili mo. Kapag nakalabas ka na, tumawag ka sa akin, tutulungan kita. Hello, sino to? Magandang araw, Professor Chen. Ako si Lin Fan. Xiao Fan, nakalabas ka na. Magaling, magaling. Haha, sa wakas nakalabas ka rin. Kumusta, nasaan ka ngayon? Maayos ba ang pamumuhay mo?
Mayroon ka bang pinagsisisihan? Professor Chen, pagkalabas ko, natuklasan kong nawala na ang lahat. Ang bahay ko, ang studio ko, ang mga patent ko. Lahat ay inagaw ni Ji Boxiao at Gu Qinghan. Mga walang hiya, talagang walang hiya. Paano magkakaroon ng ganyan kasama at walang hiya sa mundo? Nagnanakaw ng disenyo ng iba. Sinira ang buhay ng iba. Mga basura, karapat-dapat ba silang magtrabaho sa industriya ng disenyo? Xiao Fan, nagdusa ka. Xiao Fan, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kung ginto ka, magliliwanag ka saan ka man mapunta. Ang talento mo ay walang makakakuha. Walang makakasira nito. May pagkakataon ako dito. Isang napakalaking pagkakataon. Ang pagkakataong ito ay magpapataas sa iyo ng may dignidad. Kunin mo lahat ng sayo. Anong pagkakataon, Professor Chen? Sabihin mo na. Pagkalipas ng 3 buwan, pambansang paligsahan sa arkitektural na disenyo. Ito ang pinakamataas na prestihiyosong paligsahan sa arkitektural na disenyo sa bansa. Walang katulad. Ang paligsahang ito ay mapapanood ng live sa buong bansa. Lahat ng pinakamahuhusay na eksperto sa industriya ay manonood at maghuhusga. At ang chairman ng mga hurado sa paligsahang ito ay si Ji Boxiao. Si Ji Boxiao ang chairman ng mga hurado. Siya nga. Si Ji Boxiao ay naging kilala sa industriya dahil sa mga disenyo ni Tony sa harap ng buong bansa, sa harap ng lahat ng pinakamahuhusay na eksperto sa industriya. Sirain mo mismo ang kanyang peking pagkatao upang makita ng lahat kung sino siya. Si Ji Boxiao ay isang magnanakaw na nagnakaw lamang ng gawa ng iba. Ninanakaw ni Ji Boxiao ang aking nakaraan. Ninanakaw ang aking mga tagumpay. Pero hindi niya kayang nakawin ang kakayahan ko na nakatatak sa aking pagkatao. Hindi niya kayang nakawin ang mga disenyo sa aking isipan. Mahusay na bata, may tibay ka. Ito ang Lin Fan na kilala ko. Hahaha. Alam kong hindi ka padadala sa mga pagsubok na ito. Ang katatagan sa iyong pagkatao ay walang makakasira. Ipapadala ko sa iyo ang mga materyales sa pagpaparehistro para sa paligsahan. At ang mga nakaraang obra maestra sa iyo mamaya. Humanap ka muna ng ligtas na lugar na matitirhan. At ihanda mo ng buong puso ang iyong mga obra. Ang iba pang bagay ay ipaubaya mo na sa akin. Sage, Professor Chen. Susundin ko kayo. Guru Lin, magdamag ka na naman bang gising? Bakit po kayo nandito? Nandito na ako. Balak mo bang tumira na lang sa mga blueprint? 3 buwan na ito. 3 hanggang 4 na oras ka lang natutulog araw-araw. Kahit bakal na katawan, hindi makakayanan yan. Ang tema ng kompetisyon ay muling pagsilang. Hindi na ako gaanong may oras. Kailangan kong pagbutihin ang mga disenyo hanggang sa sukdulan. Ito na ang tanging pagkakataon ko. Na-verify ko na ang data ng 3 beses. Na-i-update ko na rin ang geological report ng bundok. Nandito na lahat. Salamat, Sunyan. Kung hindi ka dumadating araw-araw nitong nakaraang 3 buwan para tumulong, hindi sana magiging kasinggaan ito para sa akin. Bakit nanlamig ang mga kamay mo? Inumin mo itong gatas para uminit ang katawan mo. Tingnan mo ang pamumula ng mga mata mo. Kung ipagpapatuloy mo ang pagpupuyat na ito, paano ka tatagal sa finals? Ayos lang, sanay na ako. Noong nasa kulungan pa ako, mas madilim pa ang ilaw ng emergency lamp kaysa dito. Nagugol ko pa rin ang 4 na taon. Tapos na ang lahat. Hindi na magyayari muli ang ganoon, Guru Lin.
Guro Lin, nagdagdag ka ng napakaraming ilaw ng bituin sa bubong ng gusali ng paaralan. Mayroon ba itong espesyal na kahulugan? Ang mga bituing ito, na iginuhit ko sa loob ng kulungan gamit ang ilaw ng emergency light. Sa napakaraming gabi. Nung ako ay nasa loob, napaligiran ako ng mga pader. Tanging ang mahinang ilaw ng emergency light sa gabi lamang. Ang tanging bagay na aking mahahawakan. Umasa ako sa liwanag na ito para makalipas ang mahigit 1,400 na araw at gabi. Ngayon ay nakalabas na ako. Gusto kong ibigay itong liwanag sa mga bata sa kabundukan. Sila ay ipinanganak sa kabundukan. Nangangailangan din sila ng isang sinag ng liwanag. Isang lampara na magbibigay liwanag sa kanilang daraanan. Tiyak na makikita ito ni Teacher Lin. Tiyak na mananalo ang disenyo na ito. Sa oras na yon ay magiging koleksyon. Itong disenyo na tinatawag na Linshen ang iyong ibinigay sa akin. Ito ay galing kay President Jay. Ito ang akda na may pinakamataas na puntos sa paunang pagsusuri ng kompetisyon. Lahat ng hurado ay nagbigay ng buong puntos. Diretso na sa finals. May silbi. Ang disenyo ng istrukturang ito. Buong Jiangxing Design Circle. Ilan lang ang makakaguhit ng ganitong draft. Bakit hindi ko pa naririnig ang ganitong tao? May nalaman na ba kayo sa background niya? Nag-imbestiga kami. Si Lin Shen ay bagong rehistradong designer. Walang record ng mga gawa sa industriya noon. Parang bigla na lang lumitaw. Interesante, kontakin siya. Itong si Lin Shen. Sabihin mo na ang G Group ay magbibigay sa kanya ng milyon-milyong taon ng sahod. Kasama ang sariling studio. At gawin siyang chief designer. Opo, boss, gagawin ko agad. Nakausap na ba ang tao? Kailan siya darating para pumirma ng kontrata? Boss, 3 beses na kaming sumubok. Pero tinanggihan ng team ni Enga Lin Shen ang aming alok. Sabi nila, nakatuon lang sila sa kompetisyon. At hindi nila tinatanggap ang anumang job offer sa ngayon. Tinanggihan kahit ang mataas na sahod. Hindi tinanggap ang milyon-milyong taon ng sahod. Sa buong Jiangxing, sino ang naglakas loob na tanggihan ako? Si Ji Boxiao. Siya ang una. Boss, dapat pa ba nating ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan? Hindi na. Dahil ayaw niyang bigyan tayo ng respeto. Hayaan na natin. Tingnan natin kung sino talaga ang taong ito na si Lin Shen. Sa araw ng finals, lalabas din siya. Boss, napagkasunduan na ang lahat ng proseso ng finals. Ikaw ang chairman ng hurado. At ikaw ang magbibigay ng parangal sa gaganap na gintong medalya. Naiintindihan ko. Pwede na kayong umalis. Tingnan natin. Kung makukuha ba ni Lin Shen ang gintong medalya mula sa akin. Mga iginagalang na pinuno at bisita. Mga manonood dito sa venue at sa harap ng mga screen. Magandang umaga sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa pambansang kompetisyon sa disenyo ng arkitektura. Sa live broadcast ng finals. Ngayong araw, masasaksihan natin ang pagbuo ng pangwakas na gintong medalya. Susunod, payagan niyo akong ipakilala sa inyo ang mga hurado ng kompetisyong ito. Una, ang chairman ng hurado sa kompetisyong ito. Ang nangungunang arkitekto sa bansa. Ang presidente ng G Group, si Ji Boxiao. Malaking karangalan para sa amin na maimbitahan kayo bilang chairman ng paligsahang ito, Yang J. Talaga namang nakakatuwa. Narinig ko na sa paunang pagsusuri ay may isang baguhan na nagngangalang Lin Shen. Ang kanyang likha ay humanga sa lahat. Sa finals, talagang magaling siyang talento. Ang disenyo sa finals ay napakamalikhain. Masyado lang siyang bata. Hindi niya alam ang hirap ng buhay. Ilang beses ko na siyang inalok ng tulong pero tinanggihan niya ako. Sa buong Jiangxing, sino ang matapang na tumanggi sa akin? Siya ang una. Gusto kong makita. Kung sino ba talaga ang misteryosong si Lin Shen. Ngayon, ating tawagin ang unang finalist. Na darating kasama ang kanyang likhang nagliliyab na parang bituin. Ang kanyang pangalan sa paligsahan ay Lin Shen.
Guro Lin Shen, ang iyong disenyo ay talagang kahanga-hanga. Higit pa ito sa aming inaasahan. Mayroon akong isang hiling. Hindi ko alam kung maaari bang tanggalin ng Guro Lin Shen ang kanyang maskara. Para makita namin ang iyong tunay na mukha, Ji-Wei. Sa tingin ko hindi lang ako, kundi lahat ng naririto, at ang milyon-milyong manonood sa mga screen, ay mausiso sa mukha ng henyong ito. Tanggalin ang maskara, tanggalin ang maskara. Tanggalin ang maskara. Anong ginagawa mo rito? 5 taon na ang nakalilipas, ako ay pinagbintangan. At napasok sa kulungan para sa kasalanan ng iba. Nasa kulungan ako ng buong 4 na taon. At ang lahat ng bunga ng aking pagdidisenyo ay ninakaw lahat ni Chairman Ji Boxiao. Ngayong nakatayo ako rito, hindi lang para lumahok sa paligsahang ito, kundi para mabawi ang lahat ng sa akin. Higit pa, para mabuking ang peking pagkatao ng nangungopya, magnanakaw, at mamamatay tao. Ito ang orihinal na draft ng lahat ng aking mga disenyo. May naka-encrypt na timestamp. Hindi mababago. Maaari akong magpatunay. Si Ji Boxiao noon ay ninakaw ang lahat ng disenyo ni Lin Fan. Hindi na makakabalik. Kapag natapos na ito, hindi ako magtatago ng malayo. Kapag natapos na ito, hindi na ako babalik pa. Si Lin Fan na yon ay isang tanga. Talaga bang akala niya ay nabuntis ko siya? Pinatay na ang sentensya niya. Hindi na siya makakabangon sa buhay na ito. Lahat ng kanyang pag-aari ay magiging sa atin. Maaari akong magpatunay. Ang estilo ng disenyo ni Lin Fan, ang kanyang pilosopiya sa disenyo, walang makakagaya sa industriya. Lahat ng mga nagwaging obra ni Ji Boxiao sa nakalipas na 5 taon ay orihinal na disenyo lahat ni Lin Fan. Mayroon din akong mga katibayan ng paghahambing. At mga orihinal na draft, pwede itong isumite sa hudikatura anumang oras. Pwede rin akong magpatunay. Sinungaling ka, lahat yan ay peke mo. Ikaw na dating preso. Nagsasalita ka ng masama. Security nasaan? Paalisin niyo siya. Paalisin niyo agad ang baliw na ito. Apat na taong kawalan ng katarungan. 4 na taong pagtitiis. 4 na taong kadiliman. Sa sandaling ito, nakakita rin ng liwanag. Lin Fan. Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Lahat ng nangyari noon ay dahil pinilit ako ni Ji Boxiao. Binitiwan niya ang buhay ng mga magulang ko. Kaya napilitan akong makipagtulungan sa kanya. Lin Fan, palagi kitang minahal sa puso ko. Sa loob ng 5 taon, hindi isang araw akong hindi nagsisi. Lin Fan, please patawarin mo ako, pwede ba? Magsimula tayo ulit, pwede ba? Kung gayon ang nanay ko ay inihagis mo sa kabundukan at nabulag sa pag-iyak. Nakaranas ng 5 taon ng hirap, pinilit ka rin ba ni Ji Boxiao? Ang 2 pagpapababa ng sentensya ko sa kulungan ay pinigilan. Pinilit ka rin ba ni Ji Boxiao? Sinasabi mo sa akin na palagi mo akong minahal sa puso mo. Ako. Alam kong tatawag ka sa akin. Paano mo nalamang may nangyari sa akin? Bakit hindi pa namamatay ang matandang yon? Nakakainis, huwag kang mag-alala. Naasikaso ko na ang lahat sa kulungan. Huwag nang umasa si Lin Fan na makakalabas pa siya sa buhay na ito. Mas mabuti pang mabulok siya doon.
Nagkamali ako. Alam mo ba kung saan ka nagkamali? Gukinghan, lahat ng ginawa mo ay hindi dahil sa pinilit ka. Ikaw ang pumili niyan. Utang mo sa akin. Hindi matutubos ng simpleng paumanhin. Lahat ng kadiliman at kapaitan. Dito na nagtatapos lahat. Pumasok si Manager Lin. Nanalo tayo. Ang proyekto sa Jianghai International Financial Center. Sa atin napunta sa huli. Ika-2 ng Pebrero 2000 at siyam paghahati 2025. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagtayo niyo sa tabi ko nitong isang taon. Ginampanan lang namin ang tungkulin, Manager Lin. Sulit ang pagsama namin sa inyo. Bongga ka, Manager Lin. Manager Lin, ang unang design draft na ginuhit mo sa ilalim ng tulay isang taon na ang nakalilipas. Ngayon, ito na ang bagong landmark ng Jiangsheng. Ako ang dapat bumati sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakarating dito ngayon. Mula sa unang tasang gatas hanggang ngayon. Salamat sa iyong patuloy na pagsuporta. Sinabi ko na, dapat talaga ikaw ang nagniningning sa entablado ng disenyo. Ayokong matakpan lang ang isang bituin. Higit pa sa landmark na ito, mas masaya ako para sa mga bata sa bundok. Sa wakas, makakapag-aral na sila. Sa silid-aralang puno ng sikat ng araw. Uncle Lin, Sister Sue, nandito na kayo. Tingnan mo, Uncle Lin. Ito ang iginuhit kong paaralan namin. Ha, lahat meron. Huwag agawan, ha. Lahat may matatanggap. Mag-aral ng mabuti ang lahat. Kapag gusto nyo nang magdisenyo ng kahit ano sa hinaharap, maaari kayong sumulat kay Uncle Lin at Sister Sue. Hahaha. Nakikita mo ang liwanag na gusto mong ibigay sa mga bata noon. Ngayon, talagang nagbibigay na sa kanila. Noong nasa kulungan ako, habang ginuguhit ang mga bituing ito gamit ang ilaw ng emergency lamp, hindi ko akalain na magliliwanag talaga sila. Sa kabundukan. Dahan-dahan lang sa pagtakbo, baka madapa ka. Ah, Papa. Papa. Tingnan mo, Papa, ang pulang medalya na binigay sa akin ng teacher sa kindergarten. Pinuri ako ng teacher dahil maganda ang pagkakaguhit ko. Ang galing talaga ng aming anan. Talagang anak ng tatay. Maging isang maliit na taga-disenyo sa hinaharap. Hehe. Huwag mo siyang masyadong paswertihin. Kagagaling ko lang sa baba at sumasayaw ng plaza dance kasama ang mga kaibigan ko. Pinupuri nila si Anan na matalino. Sabi nila swerte ako. Nay, napagod ka. Araw-araw mo kaming tinutulungan sa pag-aalaga kay Anan. Pagod na ano? Bumuti na ang mata ni nanay. Maaari kang makakita na makapag-asawa at magsimula ng negosyo. Maaaring mayakap ko ang aking apo. Mas matamis pa sa pulot ang buhay. Hindi talaga nakakapagod. Masaya si nanay. Yan, napagod ka. Kung hindi ka kasama ni Xiao Fan, hindi siya makakarating dito ngayon. Malaki ang utang na loob ng pamilya Lin sa'yo. Nay, huwag mo namang sabihin yan. Masaya akong kasama siya. Nanay. Sabi ni Lola, gagawa siya ng sweet and sour ribs para sa atin ngayong gabi. Hahaha. Saan tayo pupunta? Napakaganda dito. Lihim lang hanggang makarating tayo. May sorpresa akong inihanda para sa'yo. Ito.
Ito yung bahay na paulit-ulit mong iginuhit sa kulungan noon. Yung bahay na yon. Sa mga gabing hindi ko nakaya sa kulungan noon. Kinakaya ko ang lahat sa pamamagitan ng pagguhit ng bahay na ito. Naisip ko noon, kung sakaling makalabas ako ng buhay balang araw, itatayo ko ito. Dati, umasa ako sa kaunting liwanag ng emergency light para makalampas ng 4 na taon. Pagkatapos nito, ikaw na ang magiging liwanag ko.